Abang iniisip ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Maraming isyo, maraming nagsalita, at maraming taong nakialam sa kanilang problema ni Vianze. Hindi niya may kakaila na nasaktan siya sa mga nabasa niyang komento. May mga taong hindi naman alam ang buong kwento pero kung makapagsalita ay parang sila pa ang may karapatan magdesisyon kung ano ang tama o mali. Habang ini-scroll niya ang mga mensahe, napabuntong hininga si Edo. Bakit kailangang umabot pa sa ganito? Bulong niya sa sarili. Sa kabilang banda naman, si Vianzi ay nasa kanyang kwarto. Nakaupo siya sa kama at hawak ang cellphone. Katulad ni Edo, nabasa rin niya ang maraming komento ng mga bashers. May mga taong nang-aasar, may mga naninisi, at mayroon ding nagpapalala ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw sa kanyang isip, hindi niya gustong masira ang relasyon nila ni Edo dahil lamang sa mga taong hindi naman talaga bahagi ng kanilang buhay. Napaisip siya, siguro kailangan na naming mag-usap, sabi niya sa sarili. Makalipas ang ilang minuto, naglakas loob si Vianzi na magpadala ng mensahe kay Edo. Pwede ba tayong mag-usap? Pagkakita ni Edo sa mensahe, sandali siyang natigilan. Hindi niya alam kung ano ang magiging takbo ng usapan nila. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang gusto rin niyang maayos ang lahat. Nagkita sila sa parehong lugar kung saan sila madalas mag-usap noon, sa may lumang puno malapit sa kanto. Doon sila unang naging magkaibigan at doon din sila maraming beses nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Tahimik muna silang nagkatinginan. Para bang pareho silang nag-iisip kung paano sisimulan ang pag-uusap. Unti-unti nilang napag-usapan ang lahat. Ang mga hindi pagkakaintindihan, ang mga maling akala, at ang mga bagay na pinalaki ng mga taong nakapaligid sa kanila. Doon nila napagtanto na marami sa kanilang problema ay hindi naman talaga galing sa kanila, kundi galing sa mga opinyon ng ibang tao. Tama ka, masyado nating pinakinggan ang mga bashers. Sandaling natahimik ang paligid. Naririnig lamang ang hangin at ang mga batang naglalaro sa malayo. Pagkatapos ay nagsalita si Vianzi. Mula ngayon, hindi na ako makikinig sa mga bashers. Hindi nila alam ang totoong nangyayari sa atin. Sa sandaling iyon, parang gamaan ang pakiramdam nilang dalawa. Ang bigat na matagal nilang dala ay unti-unting nawala. Masayang masaya si Edo. Pakiramdam niya ay parang naibalik ang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Hindi man perpekto ang lahat, ngunit mas mahalaga na nagkaroon sila ng pagkakataong ayusin ang kanilang problema. Habang nag-uusap sila, napagtanto nila ang isang mahalagang aral, hindi dapat hinahayaan na kontrolin ng opinyon ng ibang tao ang kanilang relasyon o pagkakaibigan. Dahil sa huli, sila lamang ang tunay na nakakaalam ng kanilang kwento. Lumalim ang gabi ngunit patuloy pa rin silang nagkwentuhan. Mas marami na silang tawa kaysa sa mga sandaling puno ng lungkot. Mula noon, nagdesisyon silang mas maging matatag. Hindi na nila hahayaang sirain ng mga bashers ang kanilang pagkakaibigan. Masayang umuwi si Edo ng gabing iyon. Sa kanyang puso ay may dalang tuwa at kapayapaan. Dahil sa wakas, nagkasundo na rin sila ni Vianzi. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.